Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit-init na balita tungkol ulit dito kay Pine Network. Ayon po sa mga eksperto, may posibilidad na tumaas ang presyo ni Picoin ng hanggang 365%. Oo, tama po ang narinig ninyo. 365% po yan. Pero hindi daw ito mangyayari ng basta-basta sapagkat may apat muna na malalaking kondisyon na kailangang matupad bago po mangyari ito. Kaya yan, atin pong himay-himayin ang bawat isa sa mga kondisyong ito. Aalamin natin kung realistic ba talaga ito at ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors nitong si Picoin. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po muna natin kung bakit nga ba bumagsak si Pi Network or Picoin ng halos 80%. Ayan, nitong February ay sobrang taas po ng kanyang presyo kung saan ay umabot po sa $13.8 billion ang kanyang market cap. Pero pagsapit po ng April ay bumagsak ito ng halos 80% at ngayon ay nasa $4.4 billion na lamang ito. Ang presyo po ni Picoin ay nanatili na lang sa presyong 0.6360 nitong mga nakaraang linggo. Mula po sa pagiging ika-11 yan, or 11th na pinakamalaking crypto ay bumaba po si Picoin sa kanyang ranking at siya ay bumagsak sa pagiging 31. Ayan, 31 na ranking. At ano po ang dahilan? Simple lamang po ang dahilan dyan. Yan po ay may kaugnayan or may kinalaman sa bear market, problema sa tokenomics, kakulangan sa exchange listings, at limitadong ecosystem. Pero kung maaayos po ang apat na ito, posibleng mag-surge po ulit itong si Picoin pataas. Kaya, ayan, simulan po natin sa kung ano po ang unang kailangang mangyari para makabalik ang presyo ni Picoin. Yan, ang unang kondisyon ay kailangan munang maka-recover ang buong crypto market. Yan, kasi bear market po kasi ngayon. Alam natin na kapag tumataas po si Bitcoin, nadadamay ang karamihan ng mga altcoins. Ngunit kapag nag-surge itong si Bitcoin, ay ayan, katulad po ng nangyari noong nag-surge si Bitcoin noong nitong nakalipas na buwan ng November, maraming altcoins ang sumabay na lumipad pataas. Kaya kung babalik po ang momentum ni Bitcoin, malaki ang posibilidad na madamay or mahatak itong si Picoin. Kumbaga, kung aangat si Big Boss Bitcoin at makikisali na rin itong si Picoin. Ayan, or siya ay magkakaroon na rin ng magandang performance. Ngayon is paano po naman dito naman po tayo sa pangalawa kung saan ay ang tokenomics. Ayan, pangalawang kondisyon ay ang tokenomics. Ayan, paano naman po maapektuhan ng tokenomics ang presyo ni Picoin? Ayan, kailangan po ng Pi Network team na ayusin ang tokenomics ng Picoin. Sa kasalukuyan ay may malaking issue po dahil mahigit 1.5 billion na Picoins ang nakatakdang i-unlock sa susunod na 12 buwan or 12 months. Kada buwan, nasa 130 million na Picoins ang ilalabas at katumbas po yan ng halos $83 million sa kasalukuyang presyo. Ang mas nakakabahala po dito ayon sa mga ulat ay kontrolado ng mga insiders ang malaking bahagi ng supply. Ang Picore team ay may hawak na 20 billion na Picoins, habang ang foundation ay may 10 billion na Picoins. May dagdag pang 5 billion na naka-allocate sa iba't ibang parte. Kaya 35 billion na Picoins ang nasa kamay ng iilang tao lamang. Samantalang 65 billion na Picoins naman ang naka-allocate sa milyong-milyong pioneers. Ayan, ang senaryong ganito ay delikado dahil maaari itong maging katulad ng Mantra, isang project na bumagsak dahil sa over-centralization ng token. Yan, na-content ko na rin yung tungkol dyan kay Mantra. Kung hindi po maayos ang distribution at transparency, baka hindi na talaga makaahon itong si Picoin. Ayan po ang pangalawang kondisyon.
Yan, uulitin ko, kailangan po nilang ayusin yung tokenomics. Ayan. Yung pangatlong kondisyon ay yung listing sa mga malalaking exchanges. Ayan. Paano nga ba nakakaapekto ang listing sa mga malalaking exchanges? Ayan, particular sa mga tinatawag na Tier 1 exchanges katulad po ni Binance at saka Coinbase. Ayan. Ayan, maliban ko po kay Binance at Coinbase, at nandyan na rin si Kraken at saka si Upbit. Sa ngayon kasi si PiCoin ay nalilista lamang sa mga mid-level platforms gaya po ng Gate.io, Bitget, OKX at saka Mexi. Ngayon is bakit nga ba importante ang pagkakalista ni PiCoin sa mga malalaking exchanges? Kapag nailista po kasi ang isang coin sa malalaking exchange, mas nagiging accessible ito sa mas maraming traders at saka investors. At madalas nagkakaroon ito ng short squeeze. Ibig sabihin ay biglaan at malakas na pagtaas ng presyo dahil sa biglaang demand. Para sa konteksto ay tumaas po ang presyo ni Kaito, Stakestone at saka Wallet Connect ng 20% hanggang 27% matapos po silang malista. Kaya si Orca naman ay halos 200% po ang kanyang itinaas nang siya ay malista kay Upbit. Kaya kung makuha po ni PiCoin ang tiwala ng mga malalaking exchange, malaki na rin ang kanyang chance na mag-surge ang kanyang presyo. Ayan, dito naman po tayo sa pang-apat. Ayan, ang kanyang ang pag-surge ng kanyang pag-expand, yan ang kanyang ecosystem. Kaya ayan, kailangan po talagang mag-expand ang ecosystem ni Pi Network. Sa ngayon ay isa ito sa mga pinakamalaking kulang kay Pi Network. Kahit milyon-milyon na ang gumagamit nito, kulang pa rin sa real-world use cases. Kulang po sa dApps, kulang po sa DeFi, at kulang po sa integration sa ibang platforms. Kung mapapalawak po ni Pi Network ang kanyang ecosystem, mas magiging useful po ito hindi lang bilang isang speculative coin, kundi bilang isang tunay na utility coin. Kumbaga kung si PiCoin ay parang isang cellphone, kailangang may apps ito para magamit talaga. Kung wala namang apps, display lamang po talaga siya. Ngayon is ano po ang kasalukuyang technical analysis natin dito kay PiCoin sa ngayon. Ayan, nakikita natin dito, meron po tayong isang chart. Ito po ay isang 4-hour chart ni Pi Network. Ayan, Pi Network USDT trading pair po ito. Ayan. Mapapansin natin dito na kasalukuyan po siyang nagko-consolidate o gumagalaw lang sa isang sideways pattern. Ibig sabihin ay wala po siyang malakas na trend pataas o pababa. Pero nakabuo po ito ng tinatawag na double bottom pattern, isang bullish signal na maaring magtulak sa presyo nito pataas. Kung mababasag po ang resistance na nakaabang sa presyong 0.7857, may posibilidad na umabot po ito ulit sa presyong $1, kung saan ay 58% increase mula sa kasalukuyang presyo nito. Pero kung babagsak naman ito sa ilalim ng pattern na ito, maaring mabaliwala ang bullish outlook na ito. Yan, ngayon is ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Para sa atin, ang pag-angat ni PiCoin ay malaking bagay. Marami sa atin ang nagmina ng PiCoin ng libre gamit lang ang cellphone at saka internet. Kung tataas po ang presyo nito ng 365%, malaking dagdag ito sa ating mga ipon. Halimbawa, kung meron po tayong hawak na 1,000 na PiCoin ngayon na nasa presyong 0.63, ang value po nito ay nasa 35,000 pesos. Pero kung tumaas po ito ng 365% at umabot po siya sa $2.95, ang value po nito ay aabot sa mahigit $160,000. Ibig sabihin ay malaking potensyal na ito, lalo na sa mga ordinaryong Pinoy na gustong magsimula sa crypto nang walang malaking puhunan. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Pi Network ay nasa crossroads. Meron po siyang malaking potensyal,
pero may malalaking hadlang din na kailangang pagdaanan. Ang presyo ay hindi lang basta-basta aangkat kung hindi po hindi po basta-basta aangat kung hindi aayusin ng team ang tokenomics, ecosystem at hindi sila magiging transparent sa community. Para sa mga matagal na pong pioneers, tiwala pa rin ang puhunan. Pero para sa mga bagong salta dito sa crypto, kailangan po nating maging maingat, mapanuri at wag lang tayong basta sumakay sa hype. Kung matutupad po ang apat na kondisyon na ating pinag-usapan dito, posibleng sumabog po ulit ang presyo ni Picoin. Pero kung hindi, baka manatili ito sa consolidation or ang masama ay baka bumagsak pa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.